Nandun ba siya ngayon sa opisina ko? Tanong niya rito para kumpirmahin ang nasa isip. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang inaayos ang necktie. Opo sir, doon ko po siya pinaghintay kasi marami po kasing taong tumitingin sa kanya. Baka po maasiwa siya kung sa visitors lounge ko siya paghintayin habang wala pa po kayo. Tungkol nga po pala sa schedule mo ngayon. Ire-reschedule ko po ba? May bahid ng panunodyo sa boses na ani ng sekretarya, kaya tumikhim siya at pasimple itong sinanyasan na umalis. Malapit na siya sa kanyang opisina at ilang hakbang na lang ay mabubungaran na niya ang babae sa loob. Kaya grabeng pagririgodo ng pagtibok ng kanyang puso. Kinalma niya ang sarili. Bago malalaki ang hakbang na tinungong pinto ng sariling opisina at pinihit yun pabukas. Naabutan niyang babae na nagbabasa ng magazine sa may sopa, pero napalunok rin agad siya ng laway nang makitang kasama sa mga nakapatong na magazines na naroon ay iyong ito mismo ang naka-feature. Tiningala siya nila Arnie at nginitian. Ang ganda ng kuha ko dito no. Nilaki pa nito iyon ng tawa. Nakita siguro nito na hindi niya inaasahan na makikita nitong lahat ng yon. Hindi ko alam na nangongolekta ka pala ng pictures ko, di sana pinadalhan na lang kita. Gumastos ka pa tuloy. Bakit ka nga pala nandito? Anong sadya mo't naparito ka? Tanong niya rito para ibahin ang usapan at matigil ito sa panunukso sa kanya. Tinungo niya ang swivel chair at umupo roon. Tumayo ito at inilagay pabalik sa shelves ang magazines na kinuha nito. Nang matapos na isaka pa lamang nito nilingon muli ang kanyang gawi. Bakit mo ko tinatanong? Di ba dapat bilang CEO ng kumpanya ay ikaw ang mas higit na nakakaalam kung bakit ako narito ngayon? May paghamon nitong sabi sa kanya. Imbes na sagutin ang pabalang nitong sagot ay minabuti niya na lang na harapin ang mga papeles na nakatambak sa mesa. Hindi dahil sa ayaw niya itong kausap, kundi dahil baka mag-iba na naman ang takbo ng isip niya gayong sila lamang dalawang nasa loob ng kanyang opisina. Dagdagan pa na hapit ang suot nitong top na mas ikinahulman ang harap nito. Hindi niya maitatanggi na hindi nabawasan man lang ng konti ang atraksyon niya sa babae. Hinintay niya na ito na mismo magsabi ng pakay nito ngayon, pero kalmado lang ito naghanap ulit ng panibagong mababasa ng sulyapan niya ito. Kung hindi lang tumunog ang cellphone nito ay baka wala na itong iba pang aatupagin. Ang mga mata niya ay nakatingin sa papeles ngunit ang tenga niya ay alerto sa kung sino man ang tumatawag ngayon kay Arnie. Alright, pupunta na ako dyan. Sige. Naglakad ito papunta sa sofa at kinuha ang handbag bago tumungo sa pintuan. Nakasunod lang ang tingin niya rito, pero bago pa ito makaalis ng tuluyan ay nilingon muna siya ng dalaga. Dinalhan kita ng lunchbox, in case lang may isipan mong kumain. Sabi nito bago tuluyan lumabas sa opisina. Napakunot noo siya dahil wala naman siyang napansin na may dala ito. Inilibot niya ang paningin at sinipat ang sofa na inupuan nito kanina. Maging sa tabi ng shelves kung saan ito nagbuklat-buklat kanina ay wala rin. Pero ganoon na lang ang pagkabog ng kanyang dibdib nang makitang medyo nakatagilid ang painting sa dingding. Kung titingnan sa panlabas na itsura nito ay parang normal lang iyon. Aakalain ng ibang makakakita na parte lang iyon ng dekorasyon. Pero ang totoo ay tago ito na kwarto kung saan siya naglalagi. Madalian siyang tumayo tumungo roon. Pinihit niya paikot ang hindi pantay na parte ng painting at otomatikong bumukas ang tagong silid. Hindi nga siya nagkamali ng hinuha nang makitang nakapatong ang lunchbox sa mini table roon. Pero ang mas nakapagpakaba sa kanya ay ang katotohanang nakita nila Arnie lahat ng litrato nitong pumuno sa kwarto niya. Ang mga larawang kuha niya rito noong mga panahong pinapasubaybayan niya ito nang umalis ito sa kanyang poder. Nandoon lahat, pati na ang kuha nito sa tuwing magpapacheck up ito sa doktor. Ibinalig niya ang tingin sa lunchbox na nasa mesa. Hindi niya mapigilang mapangiti nang maisip na ito ang unang beses na nagluto ito para sa kanya. Dati kasi siyang lagi nagluluto para rito. Binuksan niya ang takip niyon at gano'n na lang ang saya niya nang makitang niluto nito ang palagi niyang niluluto rito noon. Nang tikman niya ay masarap ang pagkakaluto niyon. Halatang gamay na nito ang timpla at pagluto ng putahe. Tinakpan niya ito ulit para dalhin sa mesa niya sa labas. Pero bago niya nilisan ang kwarto ay tinignan na muna niya ng ilang minuto ang mga larawan nila Arnie bago isinara ang tagong silid. Tinungo niya ang mesa at akto na sanang uupo para kumain. Pero biglang bumukas ang pinto at iniluwan nitong maaliwalas na mukha ng kanyang sekretarya. Magaan ang bukas ng mukha nito at kung pagbabasihan ng multo ng ngiti sa labi na pilit nitong itinatago ay halatang may magandang nangyari rito. Napano ka? Usisa niya rito.
Dahil sa tanong niya tuluyang rumihistro sa mukha nitong pinipigilang ngiti. Sir, nakapagpa-autograph po ako kay Miss Laarni at nakapagpa-picture rin. Abot tengang ngiti nito habang sinasabi iyon. Nahawa rin tuloy siya at napangiti na rin. Nandun po siya sa set ngayon para sa pictorial ng El Phoenix Brandy. Sabi ng staff na naroon ang isusuot niya para sa photoshoot ay ang latest summer collection ng lingerie ni Miss Asha. Makakasama po niya sa pictorial si Sir Fierce. Nagboluntaryo po kasi siya na lang ang maging partner kaysa magbayad pa ng iba. Ang pagkatigil niya sa narinig na magsusuot sila Arnie ng lingerie ay nadagdagan pa ng marinig niya ang dagdag na sabi ng sekretarya. Nasaan sila ngayon? Pilit niyang pinakalma ang boses, pero mukhang nahalata ng kaharap niya ang tensyon nang makita nitong bahagyang nakakuyom ang kamao niya sa mesa, kaya biglang umilap ang mata nito at yumuko. Naandun po sila sa third floor, sir. Nagsiset up na po para masimula na ang photoshoot. Utal na ani nito. Madalian siyang tumayo at malalaki ang mga hakbang na lumabas ng opisina para tumungo roon. Ano kaya ang iniisip ng magaling niyang pinsan at naisipan itong magboluntaryo? Gayong ilang beses na nila itong kinumbinsi dati na maging endorser. Pero tumatawa lang ito at nire-reject sila. Lahat ng mata ng naroon ay napalingon sa kanya at buka ang labing hindi agad nakabati nang makita siya ng mga ito roon. Maliban kasi sa palagi siyang ngudngud sa trabaho sa loob ng kanyang opisina, ay bihira pa siya na magawi sa iba pang parte ng building. Sa tansya niya ay mamaya pa masisimulan ng photoshoot at mukhang mini-make-upan pa ang dalawa. Agad siyang nagtanong kung nasaan si Pierce, na agad namang itinuro ng staff. Pinuntahan niya ang silid kung saan ito naroon. Kalmado itong nagbabasa ng magazine habang may nag-aayos sa buhok nito. Hinablot niya ang magazine at binigyan ito ng hindi makapaniwalang tingin. Pero taliwas sa akala niya na magugulat ito sa biglaan niyang pagsulpot tulad ng mga tao kanina, ay mas mababanaag sa mukha nitong kapilyuhan. At mukhang inaasahan na nito na bigla siyang haharurot ng punta roon. Napabuntong hininga na kinutusan niya ito nang humalakak ito bigla. Ano ba namang ekspresyon niyan, Insan? Para kang matatain ng wala sa oras Nananghalian ka ba naman bago ka nagmadaling sumulpot dito? Aniyan nito, sabay hablot pabalik sa binabasang magazine. Pinigilan niyang wag itong singhalan nang makitang wala man lang indikasyon na magpapaliwanag ito sa mga nangyayari. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Tanong niya rito at hinablot na naman ang magazine para agawin muli ang atensyon nito. Tumatawang pinahinto nitong pag-aayos sa buhok nito at hinarap siya. Gusto ko lang naman makatulong sa kumpanya. At saka matagal ko na talaga tong pinag-isipan, kaso ngayon lang napagdesisyonan na gawin. May nakakalokong ngisi sa labi nito, kaya sinipa niya ito ng malakas pero tinawanan lang siya nito. Tiningnan nito ang cellphone nang tumunog iyon at tumayo na ito. Paano ba yan, Insan? May problema sa kumpanya ko. Alis na muna ako. Ikaw nang bahala dito. Tinawag nitong nag-aayos sa buhok nito kanina at may ibinulong habang nakatingin ng mga ito sa direksyon niya. Tumangutang-ulang ang staff bago ito pumunta sa kanya. Ayusin mong pag-post mamaya. Huling sabi nito bago lumabas. 20 minuto lang ay natapos ng pag-aayos sa kanya. Gusto niya lang kasi ng simple at halos wala naman siyang pinaayos. Maliban sa contour na nilagay ng makeup artist para daw ma-enhance ng gustong facial features niya sa harap ng camera, nilagyan pa nito ng kung ano-ano ang buhok niya para magmukhang basa iyon sa kuha. Nagpasalamat siya sa makeup artist na halos hindi may alis ang tingin sa kanya bago lumabas sa silid na yon. Otomatikong hinanap ng kanyang mata sila Arnie. Nakita niya itong nakatalikod habang kausap ang photographer. Mukhang napansin siya ng kausap nito dahil tumingin ito sa gawin niya at may sinabi kay La Arnie na ikinalingon ng dalaga. Taliwas sa naging ekspresyon ng magaling niyang pinsan kanina, nakita niyang nagulat ito nang makita siya. Sinuyod nito ng tingin ng kabuuan niya hanggang bumalik ulit iyon sa kanyang muka. Mukhang hindi talaga nito inaasahan na makita siya roon gayong galing lang sila sa pag-uusap sa loob ng opisina niya kanina. Nakasuot ito ng bathrobe na siguradong sapaw lang nito sa lingerie na isusuot nito mamaya sa pictorial. Okay, magsisimula na tayo. Pumesto na kayong dalawa sa sopa. Utos ng photographer sa kanila. Dahil sa sinabi nito, hinabaling ang atensyon niya sa sopa na naroon sa gitna na pinatungan ng malambot na telang puti. Halos mapalunok siya nang wala sa oras. Nang hinubad nila Arnie ang bathrobe at iniluwa na yun ng telang humapit sa makurubang katawan nito. The silk is a combination of black and red. Bumagay iyon sa concept ng El Phoenix Brandy. Na unang pumesto sila Arnie sa sopa
at patagilid na humiga paharap sa kamera, habang ang nakalugay nitong buhok ay inayos ng mga staff sa magulo pero attractive na paraan. Revealing ang suot nito, pero hindi ito mahalay tingnan dahil sa maayos nitong pagdala ng sarili. Tinawag siya ng isa pang staff na mukhang nag-atubili pa na palapitin siya. Tanging pang ibaba lang kasi ang suot niya ngayon dahil ipinahubad ng makeup artist ang damit niya. Dahil yun daw ang utos ng photographer. Lumapit siya sa sofa at umupo sa pwestong itinuro ng staff. Nakasunod lang ang tingin nila Arnie sa kanya. Gustuhin man niyang umatras dahil naiilang siya sa gagawin. Pero huli na, napasubo na siya sa sitwasyon. At ayaw naman niya na si Pierce ang maging katambal nito. Lalo na sa ayos nila Arnie ngayon. Nagtama ang mata nilang dalawa. At tila may sariling mga isip na nag-usap ang mga yon. Napukaw lang ang atensyon nila nang ilagay na ng isang staff ang bote ng El Phoenix brandy at kupita sa mini table, katabi ng sofa. Sir, lumapit po kayo ng kaunti kay Miss La Arnie. Ipatong mong kabilang braso sa sopa at yumuko ka ng kaunti. Sinunod niya ang utos nito at bahagyang yumuko para lumapit ng kaunti kay La Arnie. Kaunting lapit pa, sir. Umusog pa siya ng kaunti pero tila hindi pa yun sapat dahil akmang sisigaw na naman ng photographer para mas lumapit pa siya. Kaya parang may biglang nagtakbuhang libu-libong daga sa dibdib niya nang hapitin nila Arnie ang kanyang bewang. Dahil lang para mabigla siya sa maliit na distansyang natira sa pagitan nila. Ang distansyang inilaan niya para makahingay inuko pa nito. Kumislap ang kamera kasabay ng bahagyang paglapit pa ng labi nila Arnie sa labi niya. Nakaunting sentimetro na lang ay maglalapat na ang mga yon. Ibinuka nitong bibig kasabay ng approved signal ng photographer. Mr. Montevista, umakto ka ng natural. Alam ko namang patay na patay ka sa akin, pero huwag mong ipahalata na naiilang ka, lalo na sa harap ng kamera. Tumikhim siya dahil parang may bumara sa kanyang lalamunan nang sinabi nito iyon. Kahit walang utos mula sa photographer, ay bumangon ito at itinukod ang siko sa gilid ng sopa habang nakapatong ang noo rito. Ang kaliwang kamay nila Arnie inilagay nito sa tapat ng malapad niyang dibdib at ipinaglandas iyon. Hindi niya mapigilang mahigit ang hininga nang pasimpleng hinaplos nito iyon bago nag-click ang kamera. Perfect, Miss L. Kaya gustong gusto ko pag ikaw ang kinukuhanan eh. Kasi alam mo kung saang anggulong dapat at babagay. Kimilang ang ngiting nakita niyang iginawad nila Arnie rito dahil napansin niyang pasimple nitong itinaas ang puting tela at inipon yun sa kanyang direksyon. Sinundan niya ang tingin ng mata nito na parang may itinuturo. Halos gustuhin niya na lang na lumubog at kainin na lang ng lupa nang maintindihan ang gusto nitong iparating. Klarong-klaro sa suot niya ngayong pantalon at nais nila Arnie na takpan niya iyon ng tela. Nakakahiya kung makuhanan iyon ng kamera at maging usap-usapan siya ng taon. Ilang shots pa ang ginawa nila bago nagdesisyon ng photographer na tapos na ang pictorial at nagpasalamat sa lahat. Binigyan rin silang dalawa nila Arnie ng tig-isa na bathrobe para sa pantakip. Sinundan niya ng tingin sila Arnie habang papunta ito sa kabilang silid para makapagbihis. Pero lumingon ito at naabutan siyang nakamasid rito, kaya may pagmamadaling umiwas siya ng tingin. At nagkunwaring inaayos ang bathrobe bago pumasok sa silid na pinaglagyan niya ng damit na hinubad kanina. Naghilamos siya para maalis ang kung ano-anong makeup na nilagay sa kanyang kanina. Nang matapos tuyuin ang mukha ay isinuot na niya ulit ang kanyang damit. Pagkalabas niya ay nabungaran niya sa labas sila Arnie na parang sadyang hinihintay talaga na matapos siya. Nakapagbihis na ito tila wala pa rin nagbago sa mukha nito kahit nagtanggal na ito ng makeup. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na darating ka talaga. Panimula nito na ipinagtaka niya. Nabasa siguro nito na naguguluhan siya sa sinabi nito kaya pagak itong tumawa bago nagsalita muli. Sabi kasi nila na ikaw ang magiging partner ko sa photoshoot. Tinawanan ko pa sila dahil isang malaking kabaliwan na iniisip nila na mangyayari yon. Hindi kailanman magsasayang ang isang Leandro Montevista ng oras para sa ganitong bagay. Pero nang makita kita kanina na lumabas mula sa dressing room, napanganga talaga ako. Tumatawang tinapik nito ang kanyang balikat bago ito lumakad paalis. Tiningnan niya ang paligid at nakatingin ng mga staff sa kanya na may malalawak na ngisi. Bigla tuloy siyang tinabla ng hiya at nagmadaling naglakad palabas para tunguhin ang kanyang opisina. Isa iyong malaking bitag na ginawa ng pinsan niya at nahuli siya sa bitag na yon. Ilang oras na siyang nakahiga sa kama pero ayaw pa ring lubayan ang isip niyang nangyari kanina. Sa halip ay parang naroon pa rin sila sa photoshoot at ramdam na ramdam pa niyang presensya nila Arnie. Her scent, her smile,
The way she flipped a strand of her hair. Tumatak pa rin yun sa isip niya. Tila isa iyong nakasalang na plaka na walang planong huminto. Tuloy-tuloy lang ang daloy nito. Walang ibang bumabagabag. Ni kahit sino siguro'y mahihiyang pakialaman at ihinto ang nasimulan na nitong pag-ikot. Tumagilid siya ng higa. Kanina pa siyang pabaling-baling sa kama. Hindi na nga yata niya mabilang kung pang ilang beses na ba. Okupado nila Arnie ang isip niya. Napahawak siya sa kabilang bahagi ng espasyo ng kama at bahagyang naipikit ang mga mata pero sinuway din ang sarili. Why am I even thinking that she's here with me? Napasabunot siya sa sarili dahil sa isipin yun. Napakalaking katangahan na pagpantasyahan niya na naroon sila Arnie at katabi niya. Gayong nag-iisa lang naman siya sa sariling kondo. Bumaling siya ng higa sa kabila at hinarap ang pader. Natuon ang atensyon niya roon. Paano nga ba niya hindi palaging maiisip ito? Tanging pader lang ang pagitan nilang dalawa. Dagdag pa na kung gugustuhin niya lang maaari niya nang mabuksan ang kondo nito dahil binigyan siya nila Arnie ng susi. Sabi nga nito, pinasadya pa nito iyon para hindi na siya umaakit sa terrace para lang makapasok sa kwarto nito. Anumang oras kung gugustuhin niya lang ay makakasama niya ito nang hindi na kailangang ipahamak ang sarili. Leandro, think straight. Kahit pa sabihin na halatang mahal ka pa nila Arnie, isipin mo rin na may kasalanan ka sa kanya. Paalala ng kabilang bahagi ng isip niya. Oo nga at pinatawad siya nito. Ni hindi nga ito nagtanong at tinanggap siya nito ng bukal sa loob. Bumangon siya sa pagkakahiga at muling isinuot ang hinubad na damit, pati na rin ang pantalon. Alam niya na matatagalan pa bago siya dalawin ng antok, kaya naisipan niya na lumabas na muna para magpahangin. Hindi makabubuti sa kanya kung pipirme siya rito sa kondo, habang ang isip niya ay lumilipad sa babaeng katabi niya lang ng tinutuluyan. Nang nasa garahe na siya ay tiningala niya ang kwarto ng babae. Her room's light is off, kaya ang pahiwatig lang nun ay tulog na ito. Medyo na-disappoint siya sa nakita. Inaasahan niya kasi na pareho silang hindi makakatulog ng maaga ngayong gabi dahil sa nangyari sa photoshoot kanina. But it looks like siya lang itong apektado sa mga nangyari. Samantalang sila Arnie mahimbing na ang pagkakatulog. Mas nadagdagan patuloy ang dahilan niya para umalis na muna. Papasakay na siya sa kotse nang tumunog ang cellphone niya. Napakunot patuloy ang noo niya nang makita kung sinong tumatawag. Madalang lang ito kung tumawag, kaya kung ano man ang pakay nito, sigurado siyang napaka-importante ng gusto nitong sabihin. Bro, bungad niyang sagot rito. Si Wine ang tumatawag. Sobrang ingay ng background ng lalaki kaya alam niyang itong nagbabantay ngayon sa bar. Minsan kasi ang kapatid nitong inuutusang mag-asikaso. Leandro, pumunta ka rito. Sobrang lasing na ni Pierce. Ewan ko ba't bakit parang trip talaga nitong magpakalunod sa alak ngayon. Halos pasigaw na sagot nito. Marahil ay para magkarinigan sila. Madalian siyang lumulan sa kotse at inilagay agad ang Bluetooth headset sa tenga. Ikinonekta niya iyon para marinig niyang sinasabi ng kaibigan habang nagmamaneho siya. May sinabi ba sa'yo? Tanong niya sa kaibigan. Nagsasalita siya pero ni Isay wala akong maintindihan. May balak yatang busugin ang sarili sa pagkain sa mga salitang nilahalabas sa bibig niya. Ayaw ko ring isipin na dahil sa babae. Alam naman kasi nating lahat na hindi nito kailanman problema ang babae. Natatawang ani ni Wine. Nahawa na lang tuloy siya dahil may punto ito. Fierce won't even dare involve himself in a woman issues. Mas akmang sabihin na ang babae ang mamumroblema rito. Pupunta na ako riyan. Okay, sige. Pinatay na niya ang tawag. Kalahating oras lang ay nakarating na siya sa bar. Nang maipark na ang sasakyan at nasigurado na nailak niya na ng maayos ay pumasok na siya sa loob ng bar. Lumingali nga siya sa paligid para hanapin ang mga ito. Hindi naman nagtagal ang kanyang paghahanap. Nang mapansin niya na kumakaway sa kanyang direksyon si Wine, nakita pa niyang katabi nito na halos ingudngud na ang mukha sa mesa. Partida. Hindi pa siya malapit sa mga ito pero klarong-klaro na sa ayos nito na hindi na talaga nito kakayaning umuwi mag-isa. Nilagpasan niya ang mga mata ng mga babaeng nakatingin sa kanya sa mga nadadaan ng mesa at diretso lang na tinungang kay nauupuan ng kanyang pinsan. Tinabik ni Wine ang balikat niya nang makalapit na siya at saka ito nagpaalam na babalik na sa bartender station. Isa kasi sa dahilan kung bakit bar ang naisipan nitong negosyo ay dahil sobrang hilig nito mag-mix ng liquor. Kaya pinag-aralan ni Wine ang pagiging bartender at saka ito nagdesisyong magbukas ng sarili nitong bar. He's earning money and at the same time he's doing his passion. It's like hitting two birds with one stone.
Binalikan niya ng tingin ng pinsang nilayasan muna yata ng kaluluwa sa sobrang kalasingan. Kilala niya ito. Umiinom ito pampalipas oras, pero hindi ito umaabot sa puntong halos ingudngud ng mukha sa mesa tulad ngayon. Inabot niya ang baso at sinalinan iyon ng alak at diretso iyong nilagok. Gumuhit sa lalamunan niyang pait kaya sinundan pa niya iyon ng isa pa. Sapat na yun para pagbigyan ng kagustuhan ng lalamunan niya na uminom ng alak. Wala sa isip niya na maglasing ngayong gabi, kahit sabihin pa na meron din siyang iniisip. Isa pa nandito siya para sunduin ng pinsan, hindi para samahan ito sa ganoong estado. Itinayo niya ito mula sa pagkakaupo. Niwala na nga yata itong lakas para tumayo ng mag-isa. Kasi lahat ng bigat nito napunta na sa kanya. Iniakbay niya ang balikat nito sa balikat niya. Sa kanya ito inalalayang maglakad palabas sa bar. Nang makarating na sa kotse, ipunesto niyang lalaki sa likuran. Hindi na nito kayang umupo, kaya otomatiko itong nahiga roon. Pikit ang mga mata nito. Sigurado kung may makaisip na kidnapin ito'y walang kahirap-hirap nilang madadalang lalaki. Lumiko siya patungo sa driver's seat, nang masiguro na hindi na ito mahuhulog sa pagkakahiga. Agad niyang binuhay ang makina ng sasakyan at nilisan ng lugar. Habang nasa bahay, naririnig niya na nagsasalita ito. Pero kagaya ng sabi ni Wayne kanina sa kanya sa tawag, hindi halos maintindihan ng mga salita nito. Matatawa na sana siya sa inaasta ng lasing na pinsan nang bigla na lang itong umupo at aktong susuka. Nataranta siya dahil baka sa loob ng kotse nito iyon mailabas. Kaya minabuti niya na itabi na muna ang kotse sa gilid ng kalsada. Lumabas siya agad para alalayan ito. Mabuti at bago pa ito makasukay na ilabas na niyang lalaki sa kotse. Saka hinagod ang likod nito habang sumusuka ito. Amoy na amoy niya ang asim ng inilabas nito. Hindi na siya magtataka kung bukas ay hindi ito makakapasok sa trabaho, lalo na sa sitwasyon nito ngayon. Paniguradong grabe ang hangover nito bukas. Ilang sandali pa bago ito natapos, madalian niya itong inabutan ng tissue na ipinampahid nito sa bibig. Sinundan niya ito ng tingin nang umupo ito pabalik sa backseat. Pero ang paa nito'y nasa labas pa dahil nakabukas pang pinto ng kotse. Yumuko ang lalaki. Ang akala niya'y matutulog na naman ito. Pero nagulat siya nang tumingala ito at may naglandas na luha sa mga mata. Ayaw niyang pangunahan ito, kaya hinintay niyang ito mismo magsalita ng umakto itong bubukang bibig. Insan, ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Humagulgol na nitong ani. Nagulat man sa inasta nito, ay minabuti niya magpatuloy sa pakikinig. Nasaktan ko siya. Akala ko mapapaikot ko siya, pero heto. Ngayong nangyari nga gusto ko na hindi na siya magpapakita ulit. Napasigok ito. Hindi ko na siya mahagilap. Ang sikip ng puso ko. Posible ba yon? Napayuko itong muli habang ang mukha ay nakabaon sa mga palad nito. Wala siyang anuman na masabi. Bukod sa katotohanang nanibago siya sa pinsan, ay tila napipilan siya nang marinig na nakasakit rin ito ng babae. Katulad niya. Katulad ng ginawa at mga nagawa niya. Kaya imbis na magbigay rito ng payo ay dinamayan niya na lang ito. Tinapik niya ang balikat nito at hinayaan na lang na umiyak ang lalaki hanggang sa mabawasan ang bigat ng dibdib nito. Kailangan nito iyon. Ilang minuto silang nasa ganun lang na posisyon nang tuyuin na ni Pierce ang basa nitong mga pisngi. Tara na, uwi na tayo. Yaya nito sa kanya kaya tinanguan niya ito. Nang maisara na ng lalaking pintuan sa gawin nito, ay lumula na siya sa kotse at madali ang binuhay ang makina para baybayin na ang papunta sa kondo nito. Sa kondo rin kasi ito nakatira dahil sa malapit ang kondo nito sa kumpanya kaysa sa mismong bahay ng lalaki. Mabuti na lang at mukhang nahimasmasan na ito. Dahil nang makarating na sila ay agad itong lumabas at sinanyasan siya na kaya na nitong sarili. Sa tingin niya naman ay ayos na ito dahil hindi na pasuray-suray ang paglakad nito. Nang masigurong nakapasok ng lalaki ay saka siya nagdesisyon na umuwi na. Pagod na siya sa pagmamaneho at siguro sapat na ang pagod na yun para makatulog na siya ng diretsyo ngayong gabi at hindi na siya aabalahin pa na kung ano-ano mang mga iisipin. Ilang minuto lang ay nakarating agad siya. Malaking ginhawa talaga pag madaling araw na ang biyahe dahil napakalaking espasyo ng daan dahil walang gaanong sasakyan. Nilingon pa niyang nadaan ang unit nila Arnie. Napapahigap siya habang papasok sa sariling kondo. Basta niya na lang init siyang susi ng kotse sa kama. Madalian niya ring hinubad ang damit at pantalon, saka binagsak ang katawan sa malambot na kama.
Hapong-hapo siya kaya imbis na ang plano niya kanina bago umalis ay mag-shower pagka-uwi ay hindi niya na magagawa. Ipinikit niya na lang ang mga mata at padapang inuko pang higaan.